Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong kapapasok lang po na balita mga kabida. Hindi ho dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikaapat po na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magaganap po mga kabida ngayong July 28, 2025. Ito ang naging announcement po ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco matapos pong makatanggap po sila ng sulat mula sa Vice Presidente na hindi na ito dadalo sa State of the Nation Address po ng Pangulo Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa GMA News Online mga kabida. Posted po ito, unang post po nila June 19, 2025, 1:25 po ng hapon. And then updated po mga kabida, June 19, 2025, 2:53 po ng hapon. Ang sabi po dito, VP Sara Duterte to skip SONA anew, House SecGen. Ito po. Vice President Sara Duterte will not be attending the 4th State of the Nation Address o SONA of President Ferdinand Marcos Jr. on July 28, House Secretary General Reginald Velasco said Thursday. Okay. Ang sabi po ni Velasco dito, we received this note, meaning from the Office of the Vice President, that she won't be attending the SONA, Velasco told reporters. Still, Velasco said, the House remains prepared to receive the Vice President should she change her mind. He said, aside from a reserved seat, there will be a designated holding room for the Vice President and her immediate staff since she is considered as an institutional guest alongside heads of government agencies and justices of the Supreme Court. Ayun, so merong naka-reserve pala, kahit na po alanganin pong makadalo ang Vice Presidente at yung kanyang mga staff po mga kabida. Alright? We are not excluding the possibility that she will attend, Velasco said. Okay? There will be a seat for her reserved at the center of the House Plenary Gallery, the VIP Gallery. If she decides to come, there will be a seat for her, he added. He further said a holding room will also be prepared for the Vice President and her staff as what they have done in the past. 2025 marks the second straight year that the Vice President will miss the SONA. Kasi may binitawan kasi siyang salita mga kabida, Okay? Noong 2024 SONA, ang sabi po niya dito, she is appointing herself as designated survivor. Kaya hindi ho siya dadalo, sa SONA last year. So, which spark mixed reactions coming from different sectors, mga kabida, yung naging statement po ng Vice Presidente. In fact, may mga insinuations po doon, na baka may balak na masama ang Vice Presidente po mga kabida, sa Pangulo po natin. Kaya nga, nasabi po niya ito, at hindi ho siya dumalo. Okay? Now, her statement threw flack since popular US and South Korean series titled Designated Survivor is a story about a cabinet official who is designated survivor and thus keeping the State of the Nation or State of the Union address only for all the rest of those present in the address to be killed in a bomb explosion. Ayun. Parang kinuha po niya dun po sa isa pong movie kung saan po ay lahat po ay patay nung sumabog yung bomba, At ang natira po mga kabida, yung hindi ho dumalo na ginawa hong designated survivor, At yun yung naging presidente po nila, mga kabida. Kaya yun, nag-spark yun ng debate at saka reactions, coming from different corners, mga kabida ng bansa po natin. Alright? Okay, patuloy po tayo. Marcos and Duterte formed the unit team and resoundingly won the 2022 elections over the rivals. Their relationship, however, has gone sour. Nagka lamat yung kanilang relasyon, mga kabida.
But anyway, dito ho sa hindi ho pagdalo po ni VP Sara mga kabida sa pang-apat po na State of the Nation address po ni PBBM, ano, I understand, ano, naintindihan ko yon at siguro naintindihan din ng lahat, ano, ito hong desisyon po ng Vice Presidente. Alam naman po natin na hindi ho maganda ang relasyon po, ano, sa pagitan po ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo po, ano. At awkward naman po, ano, andun si VP Sara, tapos ang ibibida po ng Presidente yung kanya hong mga nagawa. At syempre naman, hindi ho maiiwasan po mga kabida na baka babanat ho ito, ano, o babanatan po niya ito hong kanya hong mga detractors. At kabilang na po dun ho sa kanyang detractors po mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte. Kaya siguro, anticipated na po yan, ano, ng Vice Presidente na yun yung mangyayari po, ano, mga kabida. Kaya minarapat na lang po ni VP Sara na hindi na po dadalo. O kaysa makahiyaan po, ano, sa loob mismo ng plenary po makabida ng House of Representatives, ano. Okay, pero maraming mga detractors din ito kung si VP Sara. Kung hindi ho siya dadalo ho dito, criticisms yung aabutin din niya, no? Kasi ho, yun nga pangalawang Pangulo dapat nandyan daw siya sa zona mismo ng Pangulo ano? Pero hindi naman po natin may alis din ang mga posibilidad, ano? Malay natin, baka po mag-change yung mind, ano, ni VP Sara po mga kabida. Kagaya ho na sinabi po ni Secgen Velasco, ano, kahit na po nag-signify na po ang Vice Presidente na hindi ho siya dadalo, pero patuloy pa rin silang maghahanda po, ano, para dun sa seat po ng Vice Presidente, dun po sa holding room po ng Vice Presidente, ano, mga kabida, in case na magbago yung kanya hong isip, ano, at dadalo po siya sa SONA. Anyway, malayo pa po yun, ano, mga kabida. Pero remember, after SONA, ito na po yung mabigat at malaking event po, ano, posible hong magaganap ito hong impeachment trial po ng Vice Presidente po mga kabida. Kasi yun yung sinabi po Opening kasi ng 20th Congress yan ano? After SONA po mga kabida. No? At yun na po yung umpisa. No? At kung ang tanong po kung matutuloy ba no? Yung impeachment trial. Kasi ang dami pong balakid Hindi pa natin matiyak po mga kabida kung matutuloy ba ito, kung meron bang impeachment trial na mangyayari po after the State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alalahanin po natin, may mga nakabimbin na protesta at petition dyan po sa Korte Suprema, no, mga kabida. Itong petition po ng kampo po ni Vice Presidente, ano, kung saan po ay kini-question po nila itong constitutionality po ng kanyang impeachment complaint na isinampa po ng House dyan po sa Senate, mga kabida, no? At pangalawa, yung pagtatawid po ano, ng impeachment trial po ni VP Sara kasi alam naman po natin na naumpisahan na po ito. In fact, nag-oath na po ang mga senator judges at maging yung presiding officer, ano? At na-convert na po ano, ang Senate into impeachment court po mga kabida sa 19th Congress. So meaning, inumpisahan na po sa 19th Congress. So ang mangyayari ho dito, posibleng ipagpatuloy po sa 20th Congress ito mga kabida. Kung wala hong intervention, ito pong Korte Suprema. No? Kasi kapag meron pong intervention ng Korte Suprema at mag-rule ang Korte Suprema doon po sa petition po ni VP Sara. Tapos, okay, hindi naman po maaaring sabihin po natin na kung ano yung magiging desisyon po ng Korte Suprema, yun na yun, kaagad, ano, mga kabida. Kasi may posibilidad na hindi ho tatalima ang impeachment court po dito, ano, considering separate, okay, independent ito hong impeachment court. Kung pagbabatayan po natin ang ating salikang batas, ano, so kung yan po ang mangyayari po mga kabida, so may possibility po na magkakaroon po tayo ng constitutional crisis, ano? Kung sakali hong hindi ho susundin ng Senate Impeachment Court yung magiging decision po ng Korte Suprema in favor po doon ho sa
petition po ni Vice President Sara Duterte. Eto, magbasa lang muna tayo ng reactions mula ho dito sa post po ng GMA online, mga kabida. Alright? Yung post po nila, meron pong 532 reactions, 514 comments, and 7 shares. Ito yung mga reactions ho dito. Okay lang, granted, kunin mo na ang sweldo mo, sarap buhay, pera ng taong bayan yan. Alright? Hindi siya kawalan. Okay? That means si VP Sara daw. Halata naman talaga sa mga Duterte na pera lang ang kailangan nila, pero ang bansang Pilipinas baliwala sa kanila. Okay, meron pa po. Travel lang, marami pang confidential fund. Anyari sa dagdag sahod, paasa. Okay, meron pa po dito, kahit di ka umattend, tuloy kami. Okay, mostly mga Marcos loyalist, ito hong mga nag-react ko dito mga kabida, kahit di sisipot, wala namang naiambag sa ating kapwa Pilipino, Okay lang, may inggit lang yan. Okay? Hindi naman po kawalan ikaw. Alright, ito last na lang po. Ang taong sumasahod ng walang ginagawa sa gobyernong professional, magnanakaw, walang hiya, tapos ipapakain sa pamilya. Buti na lang ang ating mahal na Pangulo, BBM, may presence of mind, mabait, mahaba ang pasensya, hindi naninira sa kapwa, makadiyos, trabaho lang siya ng trabaho para sa bansa. Ayon, yun yung mga reactions po ng mga loyalista po, mga kabida. Most of the reactors po dito sa post po ng GMA News Online, mga loyalista po ito, mga kabida ng mga Marcoses. Anyway, karapatan kasi yun ng Vice Presidente, yung kanya hong desisyon na hindi ho dumalo. Hindi naman po sinasabi po sa ligang batas po natin na kailangan ho na every zona, kailangan andyan po ang Vice Presidente. Wala hong sinabi ang saligang batas po dyan. Okay, karapatan po ng Vice Presidente kung dadalo siya o hindi. Okay? Diba, mga kabila, kasi hindi naman po show ng Vice Presidente, show po ng Pangulo po yan . At saka pangalawa, alam naman po natin na hindi ho maganda yung relasyon po ng Vice Presidente at ng Pangulo po natin. So what's the use of attending? Baka mapahiya lang po ang Vice President po dyan, sa State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida. Okay, para po sa inyo, ano po ang inyong reaction at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.